yung parang backstory talaga ni Pedro Penduko. From yung sa comics, doon sa version ni Ramon Zamora, sa version ni Jano Gibbs, tapos napunta po sa ABS-CBN yung kay Matt Evans. And ang findings ko po is wala po siyang consistent backstory. Pag-iba siya ng kwento. Pero, iisa lang ang consistent dito sa lahat ng incarnations ng Pedro Penduko. Palagi po siya nagiging platform to showcase Filipino folklore, mythology. Yun, basta laging ganun yung setting niya, di ba? Or yung context niya. Mga albularyo, mga agimat, mga duwende, basta rich in Filipino folklore. So, para dito sa version na ginawa ko, yun po yung pinaka-retain ko. And then allowed myself to develop an entirely new backstory for Pedro Penduko. Kaya po nagkaroon siya ng tatay sa person ni John Arcilla, si Isot Penduko. Yun. And gumawa ako ng bagong mga kalaban niya. And, patingin nga ng next slide. Nakalimutan ko yung sabi ko. Ayun. Para sa version nito ng Penduko kasi, kung nasubaybayan niyo yung mga dating Penduko, di ba po, laging adventure siya sa isang kaharian or sa isang parang dimensyon ng mga fairy or ng mga duwende. So, since the last Pedro Penduko, na-expose na po kasi yung Filipino audience sa mga Marvel movies, superhero movies, na expose na tayo sa mga content sa Netflix, sa streaming. So, I felt na nagkaroon na ng evolution yung taste ng audience when it comes to this kind of material. So, para dito po sa version natin ng Penduko, this 2023, si Pedro Penduko, dadalhin natin siya sa syudad, imbes na sa rural. Gusto ko, si Pedro Penduko, pwede natin siyang isipin as parang posible siyang mag-exist sa modern reality natin.